Ito ang Laperal House or mas kilala bilang Baguio's most haunted house. Binuo ito noong 1920s ng mga Laperal family at sinakop sila noong World War II, 1940s upang gawing itong headquarters o kuta ng mga Hapon. Dito nila ginawa ang panggagahasa, pangmamaltrato at pagpaslang sa mga taong pinanghihinalaan nilang kakampi ng mga Amerikano. Dito din binawian ng buhay si Doña Victorina habang ang kanilang anak ay nasagasaan habang hinahabol ang kanyang kasambahay sa kalsada. At sa sobrang konsensya ng kasambahay ay nagpakamatay din ito sa atik ng mismong bahay. At hindi rin nagtagal ay pumanaw rin si Don Roberto kung saan siya ay nadulas dito mismo sa kinatatayuan namin. At simula noon, maraming nagsasabi na ang spirito ng bata at ng kasambahay ay nanatili dito sa bahay at nagpapakita sila pagdating ng gabi, kasabay ng mga pinaslang ng mga Hapon. Ngayon, isa na siyang fine dining restaurant at titingnan natin kung ano nga ba ang lasa ng pagkain at ano ang magiging experience namin na kumain sa loob ng isa sa pinakanakakilabot na haunted mansion dito sa Baguio. Sa unang pagpasok pa lang namin ay namangha kami sa kagandahan ng dating ng bahay na ito. Grabe no, love? Para tayo nagmi-meeting de avance. Para siyang panahon ng Maria Clara at Ibar. Oo, Tama. Yung Feels. Dito ay nagpaalam muna kaming ikutin ng buong bahay para makita ang history kung saan mismo tumira ang mga Laperal. So, this is the newly Laperal house. Nirenovate rin po ba yung stairs? So before po, I think rooms po ito, no? Yes, it was. Ito po yung master's bedroom with the balcony. Wow! Wow. May balcony siya. So, Ano po to dati, sir? Nung Bali, bahay po ito nila Mr. Laperal. Ito yung master's. Master's bedroom nila. Oh. pero before po, nakapasok na kayo nung hindi pa siya renovated? Or No, hindi? ma'am. Taga dito po kayo, Taga dito Baguio? ako sa Baguio, pero never ako pumasok. Oh, so Nung hindi pa naayos. Nung hindi pa naayos. Ang marami kasing kwento-kwento dito, sir, na may mga maingay, nagpaparinig, ganyan. Pero ang balita nga sa akin ni Sir JV, simula nung na-renovate na, nawala na lahat. Nung nag-start kami, wala ka. Habang iniikot namin ang bahay ay aaminin ko na may kakaibang pakiramdam dito. Pero wala naman kaming unusual na napansin. Matapos namin mag-ikot ay nagsimula na kaming mag-order. wow! Sobrang fine dining ang presyon nila. Do you guys want some sample? Their 21-day dry-aged ribeye costs 12,600 pesos. So, that's good for 2 to 3 persons. And it comes with 3 sides na rin. So, fine dining. You're Question- gonna be fine. Choy, gusto niyo ng wine? Anong wine gusto mo? Parang gusto ko yung Opus 1 Robert Mondavi and Baron Philip de Rothschild 2016. Gusto niyo mag-wine? Siyempre, minsan lang tayo makapunta dito. Let's make the most out of it. Yes, boy. Saan yan? Tignan, Choy. Robert, Opus. putang ina. 80,000. Grabe naman. Worst na yan ang buhay ko. Service water na lang tayo, Choy. Unang sinerve sa amin ng kanilang specialty na Joseph's House Wine at ang masasabi lang namin ay, Oh my oh gosh. my gosh! Anong wine po to? Magkano to? Bali house rent po namin yan, sir. It's 1,600. Sarap! Grabe, ang sarap, guys. Pagtapos ay sinerve na rin ang first course ng meal namin, ang mga starters. So, let's try their starters bago mag-main course. Pili kayo sa love. Ito na lang, langoustine. Okay, so this is gonna be my first ever langoustine in my 24 years of existence, and we will know right now what is the taste of this. Let's go. Let's go. Daldal ko. Cheers. Wow. Ang sarap, ang Oh my creamy. gosh. Ano yung nasa ano? Ang Shrimp sarap, ba yun? Shrimp siya, shrimp. What is that? Ang sarap, promise. Yung shrimp niya medyo chewy siya. Parang Mani. siyang grilled shrimp. Pasa na, tikman niyo na. Masarap. Grabe, nag-i-explode sa mouth, no? Melts in your mouth, not in your hand. Sarap. Parang Grabe, nakadagdag sarap. ang talino ko. Next, we'll try love this one. This is the eggs Florentine. Itlog ni Florentine. Itlog ni Florentino. So, meron din siyang Bread. bread.
Wow. Wow! Look at I that. can Ooh, see. crisp. Oh, crispy siya. Para siya. Pumutok pa. Para siyang poached egg. Ay, di na na. Ginalaw yung itlog. Ang lasa ng itlog. Mas OA ko. Sobrang OA ko. Sobrang sarap. Salted siya. May salted. Parang ganun yung lasa niya. Grabe naman. Parang may halo. Bali, 2 poached egg po siya with spinach and... Spinach. Ang sarap, gagi. Ang OA ko. OA mo. Ang OA ko, ang sarap. Walang joke, masarap. Hindi, masarap talaga. Walang joke eh. Yung spinach, ayun, may spinach siya, guys. It added the texture, kaya sobrang naging creamy rin siya. At the same time, ang soft. Tsaka tingnan nyo guys yung pagka-poach niya. Para siyang may butter din na Oo. crispy eme. Ang crispy dito, pero pag tusok mo, lumalabas yung yellow. Patry mo na sa King Oh, sa mga Choy. hindi OA. OA nung ano eh, parang mamaya mag-disappoint lang ako eh. Kasama yung spinach. Check yung mic niya. Woo! You're crazy! Wow, bago. The best in the world! Sarap! Hindi ka OA. Hindi okay. Hindi OA. Oh, si Jim. Sarap. Hindi OA ito eh. Congratulations. Well done. English. Okay, next. Let's try the tomato and avocado. Ma'am, ano po tong mga green? Avocado rin po ba? Avocado. Puree. Okay. Puree, wow. So, hindi ako mahilig sa tomato. Same. Pero, tatry natin. Kasi nandito na rin. So, why not? 'Di ba? Okay, so ang ganda niya kasi sobrang tanggal lahat ng balat. Hindi mo na kailangan pang... Para siyang ano love, ratatouille. 'di ba? Okay. Cheers. Sige, tingnan ko. Uy, masarap. Hindi ako mahilig sa tomato talaga. Fresh na tomato. Ang sarap. Ang sarap. Pag pagsasamahin mo lahat ng ingredients niya, panalumi. I love it. Everything in here is very delicious. Grabe. Nagko-complement yung mga ano. Yeah. Starter pa lang busog ka na. Dapat. Good naman. Tikman mo yung baby tomato. Wow, it's good naman, baby tomatoes. Yes. It's so siya, Nay. Sarap. Okay, now let's try their French onion soup. Isang puhanan lang. Crispy siya, oh. Wow. Oh, literal na French and onion. Wow. Mozzarella, sorry. Good na medyo kanina pa yun nandiyan. Ganyan pa rin. Parang hindi siya soup na soup kasi ang dami niyang laman eh. Tsaka parang, ano siya eh, or sticky. So, Sticky. hindi siya mausap. Wow. So, sobrang daming cheese niya. Parang siyang pizza. Exactly. Pizza soup, ang sarap. Siguro sanay kasi tayo sa ganitong lasa ng pizza. Sarap. Oh, you try. First time lang ako nakakatikim ng soup na ganun karami yung laman. Lumabas na yung soup niya pagkakuha na ng mga toppings. Okay, next, we are going to taste dough of duck. Wow, with mashed potato. Wow, para siyang tapa. Bango. Ito favorite ko. Ang sarap po. Grabe. Miss Cha, mashed potato ba yung nasa ano yan? White beans puree po. Ang sarap, parang yung texture niya, mashed potato. Grabe to, ang sarap nito. Parang pang main course. Gagi, ang sarap nito, Choy. Parang yung starters niya, nakakabusog na. Bali, a la carte prices po kasi sir yung serving po namin. Kaya, nakakabusog po namin. I'm excited kasi sa Angono naman, meron kami tinatawag na itik. Fried itik. So let's try. Sarap, no? Lahat nag-aabang sa reaksyon ng isa't isa. Choy! This is chicken liver. Okay. Tama ba, ma'am? Yes. Chicken liver and cocoa. Chicken liver and cocoa.
Para siyang salad. Na salad. Is this edible, ma'am? Yes po, edible flower po siya. Bali, yung petals lang po yung kinakain po. Hindi po yung pinaka-stem. Ah, okay po. Sige, try din natin. Ang sarap! Ang healthy ng lasa niya. At habang kumakain kami, hindi namin namalayan na sumapit na pala ang gabi. Okay guys, so kakatapos lang iserve yung starters na first course namin. And now it's time for the main course. Ang sarap na lahat ng starters nila. Pero habang tumitikim kami ay di ko namamalayan na dumidilim na pala sa labas namin. At medyo lumalamig na rin yung pakiramdam dito. Hindi ko lang kung nakatapat lang ako sa bintana pero pakiramdam ko kasi parang bumibigat yung balikat ko na parang may nakasampa. Ang bigat talaga, Choy. Meron ba? Meron. Meron, Choy? Doggy, may nakasampa. Ano ginagawa mo dyan? Nagtatago ako sa YouTube. Bakit ka nagtatago? Takot ako eh. Bumalik ka nga doon. Akala ko naman meron na tayong supernaturals inside eh. Ang naman si Jim pa. At dito ay hinain na ang main event. 6 na iba't ibang klaseng main course. So now it's time for the main course, guys. Unahin natin yung tenderloin and lagyan natin ng puree. Is this puree or mashed potato? Baka mashed potato. So itong well done for sure. Kaya aga to. Well done siya. Siyang may request nun kasi more on medium rare ako palagi. Cheers, love. Let's taste this. Pwede ako mag-isa pa? Sorry. Grabe, guys. Lasang lasa ko yung pepper. Gusto to ni Aga. Lagyan natin ng... Hindi makita yung pepper. Sobrang lalaki. May mga tao kasing sobrang gusto ng pepper. Okay, sarap. I love the asparagus. 15/10. Wow. Favorite. Kahit first tikim, favorite na agad. Ang sarap, Choy. Yung sauce niya, sobrang sarap. Next, natitikman natin itong salmon. Well done. With tomato paste. Oo. At Ilalim. cucumber sa ilalim. Alam niyo, mukha siyang corned beef. Feeling ko kasi mas masarap ang salmon kapag ka well done. Yung pagkaluto. Ganda ng color. Wow. At guys, malambot siya. Cheers. Cheers. Ang sarap din. Ang sarap din, Choy. Napapatahimik sila kapag kinakain. Oh my God. Maalat yung salmon pero ang sarap ng pagkaalat niya. Parang pang Pilipino. Nakahigulay. Wow, 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 wow. Sarap. The salmon is very fresh and salty siya. It's a good salty. Yung balat niya is very crispy. Kaya ang sarap ng combination. Deliciously cooked. Gusto ko yung crispy na skin niya. Mataas. Tapos pagdating sa loob, very juicy. Melts in your mouth, not in your hand. Sarap. Solid nito. Ano ba ito naman yung gusto mo? 100/10. Wow. Next is the steak strips. Ito, medium rare. So, Gusto ni Jai. ano po ito, ma'am, kalabasa? Two-way carrot po siya. Ah, carrot. Eh, this one. Red wine sauce. Eh, this one. Oh, Same red po. wine Okay. sauce. Two-way carrot siya. Isang Please blend. then isang puree po. Wow. Okay. I'm excited to try this. Alam mo ba, nag-crave ako sa steak kagabi. Oh, di ba? So, Good for you. Ito naman guys, hindi mo na kailangang hiwain. Dahil steak bites na siya. Hiwa na. Sarap. Sarap ng medium rare, no? Ang mahayo na. Sarap ng carrots na ginawa nila, love, no? Tingnan nyo guys kung gaano ka-creamy, oh. Parang kalabasa na. The steak itself is good. Tingnan nyo yung color, oh. Relish kasi medium rare. Tapos, samahan mo pa nung carrots na sobrang sarap. creamy. Ang sarap ng combination ng red wine at carrots. Yes. Ang sarap din ng mushroom. First time ko kumain ng ganito kalaking mushroom. Wow. Bitan nyo, guys. Sides lang po. Nahihilo na ako sa sobrang sarap. Next, let's try the roast beef. Meron siyang soup. Para siyang pa-soup na. Parang siyang Wow. pinakbet. Sobrang lambot niya. Oh, napuputol Oo. agad.
Ang lambot. Sobrang lambot, parang kunting nguya mo lang. Literal na melts in your mouth. Ang galing ng presentation nila. Hindi ko alam paano talaga nila naiisip yung ganito na magulo siya pero maganda tingnan. What? Gets? Sarap siya, pero favorite ko pa rin yung steak. Sama pa din ako. Totoo, gagawin. Kahit walang ribbon, makakain ko. Promise. Okay, next. The duck leg. Para siyang malaking chicken lollipop. So ito, prutas kaya to? This is the duck. Parang may buntot pa siya. Sarap nito. Sobrang daming flavors na sa bunga ko. Yung halo-halo, parang Masabog. combined. Lasang-lasa ko yung duck. Ang sarap. Ano klase luto po to? Sa slow cook po. Kaya malambot din. Bali, green apple po pala sir yung nandyan sa may duck leg kasi po. Then yung sa duck breast po is yung pear po. Ah, okay. Slow 10 over cook 10. at its finest. Last na. I don't know what this is. Pero tikman na lang natin. Ako na magsusubo sa'yo. Parang siyang strawberry. Cranberry. Ito po, ano po to? Duck breast po siya. Duck breast. Duck breast. Apa. Hindi ko sure kung magugustuhan mo kasi maasim yung cranberry. Kasi cranberry nga. Sarap. Ito medyo mahirap yung kain. Well done siya. Hindi. Sarap. Grabe. Parang may garden sa ano. Okay. Wow. Ang car. Yung laman niya is very chewy. Lasang-lasa mo, no? Lasang-lasa mo rin. Okay guys, kakain muna kami. And sasabihin namin yung final verdict namin mamaya Kung about ano the food. pinakamasarap. And sa experience namin dito so far. Yes. Kung ano yung mga na-encounter namin tonight, we will all explain it by the end of this video. Okay guys, so moment of truth. Ito na ang lahat na na-feel namin. Bawat isa sa amin mag-share kung meron ba silang kakaibang na experience. Starting from ako, kanina naaalala nyo nung binanggit ko na wala naman talagang meron dito. Parang bigla lang tumayo yung balahibo ko. Tsaka parang dito sa likod ng leg ko. Parang may... Kagila. Ano yun? Ringtone? Ringtone yung upload niya. Water ka muna. Kasi bakit sakto? So yun lang yung isang na-experience ko sa buong gabi. Isa lang. Tumayo yun dito para may nag-blow. At Dahil? kinalibutan ako. Ewan ko, nung pagkabanggit ko na wala naman talaga. Sa akin naman, parang may narinig ako isang stamp ng feet doon sa second floor. Ewan ko, pa-rewind na lang kung nakita yung pagkagulat ko kasi doon ko siya narinig. Na-renovate na, nawala na lahat. Na-renovate na, nawala na lahat. Yun yung sa akin. Feeling ko nanggaling siya sa taas, sa may attic. Jim. Wala naman, parang hinahay blood lang ako. Hindi, parang, ewan ko, bigla ako natahimik. Nag-iisip din ako kanina pa eh, ba't ako natatahimik eh? Ewan ko kung Baka naparami ka lang ng wine. Hindi eh. Unti lang din naman kinain ko na pagkain. Nabiberduhan lang ako. Wala naman, Chuy. Wala akong kakaibang nararamdaman dito. Saan ka tumitingin? May labok. May labok kasi. Yung place sobrang ganda na. Mga interiors niya. Komportable. Yun nga lang kasi nga mga nag-overthink na mga tao. Inulit mo naman sinasabi. Hindi kasi kanina. Parang napag-ano ako. Kasi parang nakita ko may ano. Pero overthink nga lang talaga siguro. So yun, sobrang okay dito. Sa sarap ng food. Yung napansin mo, pwedeng kotse. Oo, or kotse, or ilaw, ganun lang. Pero napalingon ka lang. Napalingon lang talaga ako. Sa na-experience naman ni Rick ay nagpasya muna kaming lumayo ng lugar bago niya sabihin ang karanasan niya. Kung mapapansin nyo, wala na tayo sa lateral. Dahil ayoko sabihin kanina yung mga naramdaman ko doon or yung mga na-experience ko. Dahil nga, yun yung magko-connect doon kay Sek Kim tsaka kay Choi. Yung kay Sek Kim na may nakita siyang parang anino. Tsaka yung kay Choi na parang may gumanon sa likod niya. Dahil doon sa monitor ng camera, naka-autofocus kasi siya eh. So ngayon, yung autofocus, makita mo siya sa screen na meron siyang box.
face detection yung autofocus ng camera. So dapat sa mukha lang siya magfo-focus. Pero ang nangyayari kanina, nung kinikwento ni Choi, mismo yung nangyari sa kanya. Yung autofocus ng camera lumilipat dito sa balikat. Parang saglit lang. Tapos nung nirecord ko na sa isang camera yung monitor nito, hindi na siya naulit eh. May one time din na doon sa puno, sa likod, kung saan nakaupo yung silang dalawa, yung pinagsushootan. Parang may tumawid doon na anino. Tapos nung tumayo ako para i-check kung tao ba yun or what, nung pagtayo ko wala na siya. Nag-shoot din ako sa isang camera ng mga dumadaan na tao para ma-double check ko kung yung mga dumadaan ba doon silhouette yung itsura. Itong mga salaysay na to ay maaaring totoong may nagpaparamdam sa amin o maaari ding nag-overthink lang kami. Pero ang masasabi ko, dito sa pagkain namin sa Laperal White House ay tiyak hinding-hindi namin makakalimutan. And I guess guys, dito ko natatapusin. This is our experience sa Laperal White House. Meron kami mga naramdaman, pero pwede rin namang nag-overthink lang kami, di ba? We can never tell. Minsan kasi mas nauuna yung utak natin sa damdamin natin na inisip natin nakakatakot. Di ba? Overall, it's a good experience and a memorable experience sa mga naranasan namin tonight. At sana nag-enjoy rin kayo dito guys. Dito ko natatapusin ng vlog na to. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you on the next vlog. Uy, gago. Nagilabutan ako, Oo nga. gagi. Bakit? Ano nangyari? Nakaputi. Kung may ilaw pa. Kasi sabi nga ni Albert, ilaw. Oh shit! Tara, baka iba maging dating sa kanila.